okay na yung late, pero nilalabanan pa rin ang korupsyon, kaysa naman sa never na nilabanan ang korupsyon. Kaya ito mga kaibigan, nahuhuli sa bibig si VP Sara Duterte. Nakikita, lumalabas ang tunay niyang kulay kung gaano siya kakurakot. Di ba? Siya mismo nagsabi niya, hindi naman ako eh. Hindi naman galing sa bibig ko yun eh, kundi galing sa kanyang bibig. Na sinabi niya, alam niya na merong korupsyon since 2010. Sabi niya, since 2010, meron na daw yan. Mayor siya ng Davao. Ilang beses siya naging mayor ng Davao. Diba? Eh nung 2021, 2021, di ba, mayor din siya ng Davao nun. Kasi di ba, 2016, yung tatay niya, tumakbong mayor, 2016. So, nag-take over na siya nun, di ba? So, matagal siyang naging mayor ng Davao City. Matagal niyang alam na merong korupsyon na nangyayari sa mga flood control projects, pero wala sa kanya. Hindi niya pinapansin. Kasi nga, ang involved sa korupsyon ay malamang kaalyado, kapatid, kaibigan, kapartido. Diba? Yan ang Duterte. Diba? Mga kurakot. Kaya kung DDS ka, dito nanonood sa akin ngayon, after all na malaman mo ang lahat ng kasamaan ng mga Duterte, ay sasabihin mo pa rin na Duterte ka. Well, good for you. Good luck. Good luck sa'yo. Dahil isa lang ibig sabihin yan, tanga ka, bugok ka. Dahil kahit alam mo na yung isang politiko na yan ay pinagluloko lang ang taong bayan, ay himod ka pa rin sa puwet. Isa lang ibig sabihin yan, tanga ka, bobo ka, wala kang pinag-aralan, mal-edukado ka. Diba? Yan ang katotohanan. Ikaw ay isang mal-edukado, bugok, tanga. Kasi kahit na pinagluloko ka na ng idolo mo, na Duterte, Duterte ka pa rin. Good for you. Lokohin ka na lang habang buhay. Maging tanga ka na lang habang buhay. Maging bugok ka na lang habang buhay. Kakamatayan mo na yan, maging bugok at hindi ka na tatalino. Forever bugok ka, forever tanga ka. Good for you. Good for you. Tama yan. Sige, ipagpatuloy mo ang pagiging tanga, pagiging bugok, ipagpatuloy mo lang yan. Sige, suportahan ko kayo. So yan mga kaibigan inamin niya. At inamin din niya, panahon ng tatay niya, may korupsyon na. Ito yung sinasabi ko kanina sa live ko Sa panahon ng tatay niya, yung tatay niya mismo nagsalita sa Talk to the People. At binabanggit itong tungkol sa mga ghost projects, mga ghost flood control projects, etc. etc. Nagsalita ang tatay niya sa Talk to the People na alam niya na may ghost project. Pero, at the end of the day, wala. Anong sabi niya doon sa kanyang statement? Hindi daw ma-pursue. Kasi wala daw silang ebidensya. Kita mo yan? Isa lang ibig sabihin nun. Paborito. Kasama yan sa Lucky 7 na mga contractors ng Duterte administration. Paano nga naman nila kakasuhan kung paborito nila yung mga diskaya at yung iba pa na palaging nakakakuha ng kanilang ng proyekto ng gobyerno. Katulad ng CLPG, 'di ba? Alam niyo naman kung sino may-ari niyan, 'di ba? Yung senador na nagmamalinis. Kaya eto mga kaibigan, no? Kapag isang Duterte ang naupo ulit, pagiging Pangulo ng Pilipinas, wala tayong aasahan. Walang paglaban sa korupsyon. Kita mo nga kayo, galit na galit nga si VP Sara Galit na galit siya kung bakit daw ang Marcos administration ay nilalabanan ang korupsyon.
Dapat daw, wag na daw kasi late na daw eh. Late na daw, dapat daw wag na daw labanan ang korupsyon. Yan ang gusto niyang iparating guys, na ang pangulo natin ay hayaan na lang yung korupsyon na sige, magawa na lang yung pangulo natin ng iba, hayaan na lang ang korupsyon. Yan ang gusto niyang iparating, exactly. Wag labanan ang korupsyon. Bakit kaya ganyan ang ang sinasabi niya? Kasi nga mga kaibigan, alam niya eh, every roads lead to Duterte administration. Every roads lead to Duterte administration. Lahat ng ebidensya, pupunta lahat yan sa Duterte admin. Dahil dito talaga nag-umpisa ang talamak na korupsyon. At ngayon, pumuputok na sa panahon ni PBBM dahil si PBBM mismo ang nagpaputok. Si PBBM mismo ang nagsiwalat, ang nagbunyag ng mga karimarimarin kahindik-hindik ng mga korupsyon na yan. Ang Pangulo natin mismo ang lumalaban ngayon sa korupsyon. Kaya ibinunyag na lang lahat, binunyag niya lahat, no matter what, kahit maapektuhan pa ang kanyang administrasyon. Wala siyang pakialam. Basta maibunyag niya ang lahat ng mga korupsyon na yan at malabanan niya. Yan ang ating Pangulo. Diba? The best. The best ang Pangulo natin. Dahil nilalabanan niya ang korupsyon. Diba? Sa inyo. Grabe mga kaibigan, no? Grabe si Inday Lustay. Talagang pinapanindigan niya, no? Yung pagiging lustayera niya. Pinapanindigan niya talaga yung pagiging lustay, no? So, grabe mga kaibigan. Grabe talaga. Dali, tingnan natin. Ito ba yun? Yan, okay. So, yan. Ito yung ito yung mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ayun yun, no? Yan yung sa SONA. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo lalo na sa mga anak natin. Yan. Na nagmamana ng utang na ginawa ninyo, na binulsan nyo lang. Mga kaibigan, galit na galit ang ating Pangulo dyan. No? At eto po, nagpagawa po siya ng website, isumbong mo sa Pangulo. At yung website na yan mga kaibigan, no? Diyan nakalagay, no? Yung mga lugar. Ayan, tingnan nyo, yan yung mga lugar. May mga lugar dyan na kung saan nandoon yung mga infrastructure, ayan, no? Yung mga location, ito contractor, ito kung magkano, tapos kung kailan siya nakompleto, tapos yun yung may nakikita kayo dyan na naka-red, nakalagay report. Yan. So, pag yan ay nasa lugar mo at nakita mo na hindi na tutuldukin mo lang yan at magre-report ka, no? At napakarami na ng mga nag-report, nagsumbong sa ating Pangulo. So kung titingnan natin mga kaibigan, itong ginagawa ng Pangulo natin, seryosong-seryoso ang ating Pangulo para labanan itong korupsyon. Pagkatapos, sasabihin lang ng Vice Presidente na it's too late. Ang gusto ng Vice Presidente mga kaibigan ay hindi na pabayaan na lang ng ating Pangulo, hindi na dapat siya mag-imbestiga. Pabayaan na lang ang korupsyon hanggang sa kaduluduluhan ng mundo, pabayaan na lang ang korupsyon. Okay na mangurakot ang mga nangungurakot. Yan po ang gusto ni Sara Duterte. Pabayaan na ang nangungurakot. Which is hindi po pwede sa ating Pangulo dahil ang Pangulo natin mga kaibigan ay seryoso sa paglaban sa korupsyon. No? Kaya po galit na galit ngayon si Inday Lustay dahil ayaw niya ang ginagawa ng ating Pangulo na paglaban sa korupsyon. No? This flood control projects, nandiyan lahat. Yan, sa isumbong mo sa Pangulo. Lahat ang mga flood control projects na sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas, no? Nandiyan din kung sino yung mga contractors, kung magkano yung cost at kailan na kumpleto, tapos may nakalagay no na box na red nakalagay report.
So kung diyan halimbawa diyan ka nakatira, halimbawa ayan ito, Agusan del Norte, Agusan del Norte nakalagay. Ang contractor M ano yun, ME3 Construction, pagkatapos, ito yung cost, completed date. Titingnan mo ngayon, tama ba 'to? Nakumpleto ba? Ngayon kung ikaw ay netizens 'no, makita mo, ay hindi naman nakumpleto, pupunta ka ngayon 'no, dito, iki-click mo ngayon yung nakalagay na report diyan 'no, tapos magre-report ka, sasabihin mo na hindi naman totoo na completed na yung project. Yan ang gagawin 'no ng mga